Unti-unti nang nauuso ang mga open-ear earbuds at ang pangunahing rason dyan ay situational awareness. Para kahit nakasuot yung earbuds mo, dinig mo pa rin yung mga nangyayari sa paligid mo. Very useful kapag nasa labas ka, sa tabi ng kalsada, or para sa mga tumatakbo, dinig ka agad kapag may bumusina sa'yo kasi maiipit ka nga ni! At isa sa mga affordable options natin ngayon itong Edifier Comfo Base na pwede nating makuha for less than 2,000 pesos depende sa promo. Clip-on earbuds siya so walang nakapasak sa loob ng tenga. Very interesting din kasi meron tong base sa pangalan and sa ganitong mga open-ear earbuds, base talaga ang isa sa mga unang nako-compromise dahil nga walang ear tips na nagsisil sa loob ng tenga natin. So, maganda ba talaga yung base? Kamusta yung comfort at stability? Ano yung mga pros and cons? At swak ba sa'yo ang clip-on open-ear earbuds? Pag-usapan natin. Pagdating sa design, simple lang, malinis tignan at hindi trying hard. Medyo bilugan lang yung case, so medyo bulky ng konti sa bulsa, pero magaan naman pati yung earbuds mismo. Sa unang tingin, medyo mahirap malaman kung alin yung left and right kapag naghalo-halo na, lalo na kung hindi ka pa sanay sa itsura ng clip-on earbuds. Sa usual stem type kasi medyo obvious na kaagad sa akin yung orientation, pulot, suot na lang halos. So buti na lang may left and right markings naman dito. Hindi masyadong kita pero at least meron. Tsaka tingin ko naman after a few days or weeks ng paggamit, masasanay din tayo. Madali lang isuot, kahit isang kamay lang, i-clip mo lang dito sa gilid ng tenga, then adjust ng konti para i-level yung position. Recommended ng Edifier na wag masyadong nakataas or nakababa yung angle, pero sa actual test ko, kahit medyo slanted ng konti, halos wala naman akong napansing difference sa tunog. Which is good kasi iba-iba yung hugis ng tenga natin, so kung mas komportable ka ng medyo nakaslant ng konti, okay pa rin naman. Solid din yung kapit sa tenga ko, as in hindi talaga basta-basta nalalaglag. Ito yung mga test na ginawa ko para makita nyo. Okay, so test number 1, tatalon-talon tayo. Saya pala gawin ito, no? Okay naman. Test number 2 nung tumakbo ko kanina sa labas and okay din naman doon. And test number 3, aalugin ko yung ulo ko ng mabilis. In terms of comfort naman, magaan lang talaga at halos hindi ko rin ramdam yung pagkakaklip sa tenga ko. Medyo kakaiba lang yung feeling sa simula dahil nga nakaipit siya pero hindi uncomfortable. Now, ang malaking advantage dito para sa akin, wala kang ear tips na nakapasok at nagsisil sa ear canal. Sa usual in-ear earbuds ko kasi, kapag hindi na ako nakikinig ng music, tinatanggal ko na rin para makapagpahinga yung tenga ko sa pressure. May mga pagkakataon kasi na nakakaramdam ako ng konting pain doon kapag matagal lang nakasuot. So, dito, pwede kong i-turn off na lang yung music at hayaan siyang nakasuot kahit na hindi ko ginagamit dahil nga wala namang pressure sa ear canal. Well, hindi pa rin siya perfect. Sinuot ko to ng around 7 hours straight para i-test yung comfort and after around 2.5 hours, nakaramdam ako ng konting soreness sa cartilage ng kaliwang tenga ko na nawala rin naman kaagad pagkatapos kong i-adjust ng konti yung pwesto at hindi na ulit bumalik hanggang 7th hour. Then after around 4 hours naman, may konting kate sa kanang tenga ko so konting kamot lang, konting adjust at okay na rin. Minor lang naman pareho, so overall, masasabi ko na comfortable talaga siya for long use. Nasuot ko nga, di ba, ng 7 hours, pero hindi siya yung totally unnoticeable talaga kung buong araw mong susuotin. And syempre, depende pa rin yan sa pagkakalagay at shape ng tenga mo. Now, sa sound quality, hindi ako expert, but honestly, nagustuhan ko siya. Clear yung vocals, hindi harsh yung highs, at ang pinaka-importante, legit na meron siyang bass. Of course, hindi pa rin tatapat sa mga in-ear earbuds natin, pero hindi rin naman siya yung tipong nilagay lang yung bass sa pangalan. Posibleng nakatulong din na mas malapit at nakatapat yung speaker sa bukana ng tenga kumpara sa ibang mga open-ear earbuds na as in nakapatong lang talaga. May distortion akong napansin around 80% volume pataas, pero hindi ko rin naman maire-recommend na isagad yung volume dahil nga malakas din talaga. So, overall, considering na clip-on open-ear earbuds to, and nasa around 2,000, 2,300 pesos lang yung presyo, impressive siya para sa akin, and tingin ko magugustuhan din ng marami. Microphone quality naman nung tinawagan ko yung misis ko, okay naman daw at klaro, though nasa tahimik lang din ako na kwarto. Now, again,
isa sa pinakadahilan kung bakit bibili ka ng ganitong open-ear earbuds ay para nga sa situational awareness. So, sa testing ko, effective naman siya. Around 50 to 60% volume, dinig ko pa rin ng malinaw yung mga sasakyan sa paligid nung naglakad-lakad ako sa labas. Pero may limit pa rin to. Since malakas nga rin, habang tinataasan natin yung volume, unti-unti ring nawawala yung advantage ng open-ear design. So, kung gusto mo pa ring marinig ng maayos yung paligid, nasa around 50 to 60% volume lang talaga yung sweet spot para sa akin. 70% pataas, malakas na masyado para marinig mo ng maayos yung nasa paligid mo. Pagdating naman sa sound leakage, syempre expected na meron dahil nga open-ear. So, pinasuot ko sa misis ko, nasa tabi niya ako at chinecheck ko kung maririnig ko. At 50% volume, dinig ko na may pinapatugtog siya, pero hindi ko maintindihan at hindi ko ma-recognize yung kanta. Pagdating ng around 60% pataas, yan mas obvious na. At kaya ko nang sabayan yung pinapakinggan niya. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito yung controls. Medyo nakakapanibago lang kasi sa likod ng tenga ka magtatap, pero responsive, tsaka may subtle beep ka ring maririnig para alam mong nagre-register yung tap mo. Kompleto rin with volume controls, so hindi mo na kailangang ilabas yung phone mo para mag-adjust. So, ang reklamo ko lang sa volume controls, isang level lang ng adjustment kada tap and hold. So, halimbawang gusto mong magbaba ng 3 levels, 3 beses ka ring magta-tap and hold. Mas okay sana kung tuloy-tuloy na lang yung adjustment habang naka-hold para mas madali sa atin. Sa Edifier Connects app naman, pwede mong i-customize yung controls, pwedeng magpalit ng EQ preset or gumawa ng custom EQ, may volume guard, scheduled power off, drainage feature, at find earbuds. Pero audio alert lang to, hindi to yung precision tracking tulad sa mga AirPods na 4 times, 6 times ang presyo, and wala nga rin pala tong wear detection, so hindi automatic na magpe-play or pause kapag sinuot or hinubad mo. Multi-point connection meron din. Kinonect ko to sa MacBook Air and iPhone, and mabilis naman yung switching. Halimbawa, nanonood ako ng YouTube sa MacBook tapos may tumawag sa iPhone, automatic na mamumute yung video sa laptop at maririnig ko na yung call sa iPhone. Then pagkatapos ng tawag, automatic namang babalik yung audio sa MacBook. Ang problema lang, kahit ilang beses ko nang tinest, mahina talaga yung ringtone kapag incoming pa lang yung call. Lalakas na lang kapag sinagot ko na. And habang nasa call ako, tuloy-tuloy pa rin yung playback, kaya pagkatapos ng tawag, may mga na-miss out na akong part ng video. Sa latency naman, kahit naka-normal mode, halos wala ka nang mapapansing delay sa videos. Kapag tinurn on mo yung game mode sa Edifier Connects app, mas dikit pa yung audio sa buka ng bibig. Hindi sobrang laki yung napansin kong difference, pero dahil naman yan sa okay na rin naman kasi yung latency kahit naka-turn off yung game mode. Battery natin up to 5.5 hours yung playback sa mismong earbuds, then additional 16.5 hours gamit yung charging case, so around 22 hours in total. May fast charging din, 15 minutes of charging, up to 2 hours of playback na. Pero take note na depende pa rin yan sa volume level at mismong paggamit mo. So overall, para sa akin sulit itong Edifier Comfo Base, lalo na kung makukuha nga natin ng around 2,000 to 2,300 pesos. Yun nga lang ang problema, tulad lang din dun sa Edifier M90 na pinag-usapan natin last time, madalas ding pabago-bago yung presyo nito, so abang-abang na lang din ng magandang promo. Hindi siya perfect, may mga pinuna tayo kanina, so make sure na pinanood mo yung buong video bago ka bumili. Pero kung susumahin ko lahat-lahat, yung build, yung comfort, yung fit, sound quality, yung battery, mobile application, and pinaka nagdala talaga dito, yung presyo. Marerecommend ko siya hindi lang sa mga tumatakbo, pwedeng-pwede rin sa mga gustong itry yung ganitong clip-on open-ear earbuds. Hindi siya kasing sakit bilhin nung iba na umaabot ng 3,000 to almost 5,000 pesos. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Tip nyo na sa amin yung like at subscribe, at kita-kits tayo sa next video.